Lastly, number 3, cultivate a lifestyle of planting God's Word in others. Hindi ka lang magugutom sa pagkain ng salita ng Diyos kung hindi magpapakain ka din ng salita ng Diyos sa iba. Ikaw naman ang magtatanim sa puso ng ibang tao. Kung ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Yesus, ay merong taong nagmalasakit sa iyo para ibahagi ang salita ng Diyos. May mga taong nagmalasakit para ka i-disciple. May mga taong nagmamalasakit sa iyo linggo-linggo para pakainin ka ng salita ng Diyos. Lahat sila ay ginawa nila ito ng libre para sa iyo. Sa akin ay may nagmahal na tao na hindi ko kilala para maibahagi sa akin ang kaligtasan. Galing pa siya sa Alabang noon. Tapos pumunta siya sa Antipolo. Grabe. Tapos binigyan pa kami ng Bible. Sabi ko, wow, ibang klase ito. Ito ang totoong paglilingkod ng walang hidden agenda. Narealize ko na gusto niya lang ipasa sa iba ang natanggap niya din kabutihan ng iba sa kanya. I'm sure, meron ding nagbahagi ng kaligtasan sa kanya. Kaya nga ito yung dahilan kung bakit meron din tayong WOTG Online Ministry. Gusto kong ibigay ang buhay ko para sa pagtatanim ng salita ng Diyos at paggawa ng alagad. Wala po akong sweldo dito sa WOTG Ministry at ako pa ang nagbibigay ng aking tithe sa Kanya. Hindi masama ang sweldo dahil ayon sa Bible ay karapatan ito ng mga nagpapahayag ng salita ng Diyos. Pero para sa akin ay natanggap ko ito ng walang bayad kaya't ibibigay ko ito ng walang bayad. Pangalawa, ay binigyan naman ako ng Diyos ng trabaho. Kaya nga, ano yung point? Kung gusto mo magamit ka ng Diyos, kung gusto mo lumago ang influence mo sa iba, kung gusto mo mag-multiply ka at manganak ng mga alagad sa Panginoong Yesus, ay kailangan mo ipaggamit ang sarili mo sa pagtatanim ng kanyang salita at wala ka ding hidden agenda. Ibigan, itanong mo ito sa sarili. Ikaw ba ay ligtas na? Kung ikaw ay nanampalataya na sa Panginoong Yesus, ikaw ay napatawad na sa iyong kasalanan, niligtas at binigyan ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay naligtas na, ay kailan ka huling nagbahagi ng kaligtasan din sa iba? Sino ang mga taong nakakilala sa Panginoong Yesus dahil sa iyo? Kanina pinag-usapan natin ang bunga ng banal na spirito sa Galatia 5:22. Ito ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. Kaya kaibigan, kung ikaw ay may lumalagong pag-ibig, ay mamahalin mo din ang iba to the point na hindi ka matatakot o mahihiya na bahaginan sila ng kaligtasan. Hindi ka mahiyang mag-invite sa kanila na dumalo sa ating worship. Hindi ka mahiyang i-share sa kanila sa social media ang mga mensahe ng Diyos. Mag-aaral ka at ihahanda mo ang iyong sarili para kung meron mang itanong ang iba, ay handa ka at meron kang maisasagot. Tandaan mo ito, ang bunga ng isang alagad ng Panginoong Yesus ay isa ding alagad. Ang isang puno ng mansanas ay magbubunga din ng isa pang mansanas. Hindi lang isa, kundi maraming mansanas. At ang mansanas ay marami ding buto. At kung itatanim, ay magbubunga din ng mas marami pang mansanas. Grabe, ganun ang buhay ng isang alagad. Dumadami ang mabuting influence. Dumadami ang naliligtas at nagpo-produce ng panibagong disciple-making leaders. Ano ba ang mission ng WOTG? Ang ating mission ay to love God, love people, and make disciple-making leaders. Sabi sa Greatest Commission, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang kausap dito ng Panginoong Yesus ay ang kanyang mga alagad. Kaibigan, kung ikaw ay alagad ng Panginoong Yesus, ay ano daw ang iyong gagawin? Ikaw ay gagawa din ng alagad. At gagawin din nila ang ginagawa mo na paggawa ng alagad. Dahil ituturo mo ang lahat ng utos ng Diyos sa kanila. Halimbawa, sa akin, ay mayroong nagdi-disciple si Pastor Mark ng CCF. Tapos ako naman ay may dinidisciple din. Isa dito ay si John. Si John ay may dinidisciple din. Isa dito ay si Jay. Tapos si Jay naman, isa sa kanyang mga alagad ay si Anthony. Tapos si Anthony ay gumagawa din ng alagad at ang isa sa alagad ni Anthony ay si Art. At si Art naman ay dumadalo din sa leadership training ngayon upang magsimula na din siyang gumawa ng alagad. Then, yung magiging alagad niya ay tuturuan niya din ng lahat ng inutos ng Diyos kasama na ang paggawa ng alagad. Kaibigan, ito ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng bunga ng mga kaluluwa. Ito yung totoong Kristiyano, ang paggawa ng alagad. Kaibigan, ito ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng bunga ng mga kaluluwa. Bukod pa sa bunga ng pagbabago ng iyong karakter. Itong layunin ng Diyos sa atin na tayo ay mamunga ng mamunga
Kaibigan, kasali ka ba sa isang discipleship group? Kung kasali ka ay praise God. Ang tanong, ay ikaw ba'y gumagawa na din ng alagad? Itong ibig sabihin sa talata kanina na ang pusong teachable ay mamumunga ng sasandaan, taga-anim na po at tatagtatatlong. Kung ikaw ay may teachable heart, ay sisiguraduhin mo na ikaw ay gagawa din ng alagad bilang pagsunod. Ibigan, maraming paraan para ka magtanim ng mabuting balita ng kaligtasan. Una, magbigay ka ng gospel tract. Pangalawa, kapag may bagong member sa inyong D-group, ay mag-volunteer ka na magbahagi sa kanya ng kaligtasan. Pangatlo, i-share mo ang ating social media channels sa iyong mga kaibigan. Pang-apat, maging mabuting halimbawa ka ng pagmamahal at integrity sa trabaho mo upang magtiwala sila na makinig sa sasabihin mo sa kanila. Panglima ay panalangin mo ang mga taong gusto mong maligtas at gumawa ka ng paraan para makatulong din sa kanila. At pang-anim ay palaguin mo ang intimacy mo sa Diyos. Araw-araw ay lumakad ka sa gabay at presensya niya upang matulungan kanyang maging epektibo sa pagpapahayag ng kanyang kaligtasan at maging epektibo na tagagawa ng mga alagad. Sabi sa Mateo 4:19, and He said to them, "Follow me and I will make you fishers of men." Kaibigan, sabi ng Panginoong Yesus sa akin at sa iyo ngayon ay follow me. At pag ginawa mo ito, ay anong gagawin niya sa iyo? Ang sabi sa talata ay gagawin kanyang fishers of men. Manghuhuli ka ng mga naliligaw na kaluluwa. Pero paano mo ito magagawa? Ang sabi sa talata ay sumunod ka muna sa Panginoong Yesus. Kilalanin mo siya mabuti. Pagmasdan mo mga ginagawa niya. Pagmasdan mo ang pagmamahal at kompasyon niya sa mga naliligaw. Sinasabi niya sa iyo ngayon na kung anong ginagawa ko, gayahin mo. Kung nanalangin ako, gawin mo din. Kung nakita mong nilalabanan ko mga temptation ng salita ng Diyos, ay ganun ka din. Mag-aral ka at magbabad sa aking salita. Kung nagpapatawad ako sa kaaway, ay ganun ka din. Kung mapagmahal ako sa iba, ay ganun ka din dapat. Kung meron akong disiplina, ay gawin mo din. Kung naghahanap ako ng mga naliligaw at binabahaginan ko sila ng mabuting balita, ay ganun ka din. Kung gumagawa ako ng alagad, ay ganun ka din. Gagawa ka din ng alagad. At ang lahat ng gagawin mo na ginagawa ng Panginoong Yesus ay lalakipan niya ng kapangyarihan upang magawa. Bibigyan kanya ng wisdom, bibigyan kanya ng compassionate heart, bibigyan kanya ng bukas na mata sa katotohanan, iingatan kanya sa temptation, tutulungan kanya sa mga challenges. Kaya lang, ang magiging problema ay kung hindi ka naging follower, kung hindi ka sumusunod, kung hindi ka naging bahagi ng isang discipleship group, ay hindi ka magiging fishers of men. Kaya kaibigan, simulan mo ngayong araw na ito ang pagsunod mo sa Panginoon. Ang unang hakbang ay kung bago ka sa channel na ito at hindi ka pa nakakasigurado sa iyong kaligtasan, ay ngayon na yung araw para tanggapin mo ang kapatawaran ng Panginoong Yesus sa iyo. Manampalataya ka sa Kanya na Siya ang nagbayad ng lahat ng iyong kasalanan sa krus at lilinisin Kanya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Kahit nasan ka ngayon, ilagay mo yung pananampalataya mo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya, kahit nasan ka, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking mga kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na yung aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po akong magbago at maging tagapagbahagi din ng iyong mabuting balita ng kaligtasan sa iba. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Amen. Sa ating pagtatapos ay iiwan ko ito sa iyo. Sabi sa John 15:8, "This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples." Kaibigan, ito yung kalooban ng Diyos na ikaw ay magkaroon ng maraming bunga. Bakit? Para malaman at mapatunayan na ikaw ay alagad talaga ng Panginoong Yesus. At pag nangyari ito sa buhay mo, ay mapaparangalan mo ang Diyos. Madali lang magsabing Kristiyano ako, madali lang magsabing alagad ako. Pero ang patunay na ikaw ay totoong alagad ng Diyos, ikaw ay nagbubunga. At pag nangyayari ito sa buhay mo, mapaparangalan mo ang Diyos. Kaibigan, magsimula ka magkaroon ng kagutuman sa salita niya. Ito ang gawin mong priority araw-araw. Then tanggalin mo yung mga bagay na humahadlang upang hindi tumagos sa puso mo ang salita ng Diyos at mamunga. Tanggalin mo yung pag-aalala, daya ng kayamanan, paboritong kasalanan at iba pa. At ang pangatlo ay magtanim ka ng salita ng Diyos sa ibang tao. I-commit mo yung sarili mo para sa paggawa ng alagad, kahit anong mangyari. At pag ginagawa mo ito, ay mapapatunayan mo sa iyong sarili
na ikaw ay totoong alagad ng Panginoong Yesus. At kung alagad ka niya, ay kasama ka sa magmamana ng kanyang kaharian sa langit. God bless.